Alam niyo mga kasangbahay, this is one of my dream jobs. I've always wanted to be a DJ since bata pa ako because pagka naririnig ko yung boses nila sa radyo, para bang ang sarap pakinggan, maging babae, maging lalaki, parang iba talaga, it's very malamig sa tenga. And well, how many years down the line, natuto na rin ako, naging news anchor ako, pero minsan iniisip ko pa rin, what if I ended up with my dream job? And I was lucky enough in this episode of Spotlight, nakilala ko ang isang voice master. Tinatawag siya na voice master because ang galing niyang gamitin yung boses niya, hindi lang sa pagsasalita. Pero also, he is an incredible trainer who trains many people to use their voice to dub in telenovelas, in animes. And with this interview, I realized it's not just about having a nice voice. It's about discipline, it's about precision, it's about knowing how to use it. Hindi lang maganda, pero kailangan marunong mo rin gamitin yung maganda mong boses. And in this interview, we'll show you how a young man, only age 36, has achieved so much. And more importantly, he was able to win the heart of his childhood crush right here on Spotlight. Sa pakikipagtulungan ng Voice of the Youth Network at ng Creative Voices Productions, ang dulang pinamagatang Balik Tanaw. First of all, mabuhay ang sambayan ng Pilipino para sa Philippines 2000. Ay, ang saya-saya ano? Alam nyo, Hi! Ako pala si Pocholo, the Voice Master Gonzales. Magandang araw mga tol. Alam nyo, ang tunay na lalaki. Ako po yun mga tol. Pocholo Gonzales, Tubong San Carlos, Mariveles, Bataan. Kinikilala bilang voice master dahil siya ang nagtayo ng kauna-unahang voice acting school sa Pilipinas kung saan ang mga bagong voice artists ngayon ay dumaan sa pagtuturo niya. Bata pa lang ay nakita na niya na ito ang magiging career niya. Baby mo, bagong bibo. Anong sikreto ng bagong bibo? Kita po eh. Yeah. Ang sikreto ng bagong bibo, ayan. That's my voice. Kaya habang lumalaki ako, wala kaming TV. So ang tanging means of entertainment ko ay ang radyo. Nung bata ako, lagi ko napapakinggan yung isang drama. Bago ako matulog, alas 8 ng gabi, natutulog na kami. Yung radio drama na Gabi ng Lagim. So naririnig ko yung Gabi ng Lagim. So unknowingly, ginagaya ko yung naririnig ko kasi wala naman kaming TV. So nai-imagine ko. So ginagaya ko yung ganito, yung Isang gabi ng lagim. Si Utoy at si Lolo Tasyo ay naligaw sa kagubatan. Lolo Tasyo, pasensya na po kayo kasi ang sarap maglaro sa puno. Ay naku apo, yan kasi. Laro ka ng laro. Yan tuloy, ginabi tayo. Ha? Lolo, ano nangyayari may monster? Anong ginagawa nyo? Hey, naku po, huwag ka mag-alala. Ako si Kapitan Kangkong! Kapitan Kangkong! Bsh! Humanda ka sa akin, puno! Ako si Kapitan Kangkong! Bsh! Itong bagay sa'yo! Bsh! Ayan, patay na ang puno. Ayan. Yun, ganun yung naririnig ko. So, tuwan-tuwa ako sa naririnig ko ngayon at hindi ko alam, nagagaya ko yung naririnig ko. Sa edad na 15 ay nakapagtapos na siya ng high school at nakapasa siya sa UP Diliman. Doon ay kumuha siya ng kursong speech communication kung saan ang mga kaklase niya ay puro babae. So, na-realize ko, wow, okay to. Parang I'm different. I'm the only turn among all the roses. So, GGSS ako nang gandang-ganda sa sarili. Di ba? Parang papunggo po sa sarili dahil nag-iisa ka lang na lalaki. First year, nag-audition ako sa isang voice acting competition. And by second year, nakapasok na ako sa kumaga out of 10,000 na pumila noon, isa ako sa mga nag-champion at talagang doon nagsimula yung aking career at age of 16 bilang isang broadcaster, voice artist, tsaka dubber. Ang rule niya kasi, a-acting ka lang. Yung mga kalaban ko, isang boses lang. Ako gumawa ng 10 boses. Pinag-usap-usap ko yung mga karakter. Natuwa naman yung mga hurado. Doon nagsimula. Nagkaroon ako ng sariling programa na kung saan ako yung naging leader ng grupo namin.
Nakita ko kasi yung potential na pwede palang bigyan ng boses ang kabataan sa pamamagitan ng radyo. As you know, yung radio kasi, parang sinasabi na ang radyo daw, lalo ng AM station, ay pang matanda. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ng isang programa para sa mga bata at kabataan. At ako yung nag-direct noon, ako nagsulat, isa ako sa mga nag-broadcast. Kasama ko doon yung isa sa pinakamagaling na broadcaster ng Pilipinas. Yung mga panahon na yun sila, Joey Galvez. Isa sa mga mentor ko. Si May Valle, na ngayon ay isang broadcaster din. At syempre, doon ko rin nakasama si Kuya Daniel Razon, na kung saan siya yung kauna-unahang taong nakita ko naggawa ng teleradyo. Alas 4 na madaling araw, nagsiset up sila doon. Tapos, bo-broadcast, e-air sa ABS yata yung programa niya. Kasabay na nagbo-broadcast sa radyo. Actually, si Daniel Razon talagang original na teleradyo sa Pilipinas. Yan ay mapapatunayan ko dahil ako yung buhay na saksi ng mga panahon na yun. Ako ay 18 taong gulang pa lang. He was pulled down on his first try, but he never let it stop him from reaching the top. Hindi ko makakalimutan yung unang-una kong dubbing na parang pinatikim lang sa akin. Kumbaga parang ice cream na pinadila at nung gusto mo na ayaw ng bigyan. Yung bang tipong sabi, sige nga, try mo. Yung isang man-one lang. Tapos biglang ay, hindi bagay sa'yo, hindi ka pwede maging dubber o voice talent. Tumatak sa isip ko yun. Ganon. Na alam ko sa sarili kong mahusay ako at alam ko sa sarili ko na kaya ko. So, mas pinagbuti ko talaga yon. Alam mo yung masakit pero naging dahilan yun upang maging kung sino ako ngayon. Na-challenge ako at naniniwala ako, lahat ng mga great people, nasasaktan yan kaya sila nagiging great. Kasi wala silang dahilan para ipaglaban na baguhin ang isang bagay kung hindi sila nasaktan. So isa yun sa mga naging dahilan ko at pinagpapasalamat ko sa taong yun, yung ginawa niya sa akin dahil hanggang ngayon, yun pa rin ang nagiging dahilan ko upang ipagpatuloy at tulungan yung mga makabago at mga aspiring na mga voice artists para mapasok ang industriyang to. Ang mantra ko kasi sa buhay is to make other people better and happy. If I don't make other people better, then I will not do it. If I don't make other people happy, then I will not do it. Ganun lang. Kasi if I make other people better, then I'm the best. And if I make other people happy, and I'm happier. So habang nag-aaral ako, may mga interview na sa akin. I mean, ini-invite na ako mag voice acting o gumawa ng mga radio ad, TV ad. Pumasok na rin ako sa Batibot. Ako yung taga-boses sa Batibot. Ang dubbing, ang pinakamadaling form of voice acting kasi canned na siya. Kumbaga sukat na kasi yun eh. Unlike kapag original na voice, ikaw mismo yung gagawa. Like radio drama. Pag-aaralan mo pa kung ano yung atake mo kasi hindi mo pa siya napapanood. Kasi sa cartoons, animated din yung boses mo. Kunwari, yung Cyborg Kuro-chan, kung saan binoses. Kung hindi po mo pwedeng gamitin yung natural voice mo, Hoy! Ako nga pala Cyborg Kuro-chan! Itong bagay sa inyo! Hindi pwedeng ganun. Dapat yung, Hoy! Ako nga pala, Cyborg Kuro-chan! Itong bagay sa inyo! di ba? Hindi mo. When we return, In-awardan ako ng mga tao ko na under ng Voice of the Youth Network ng award ng, kumbaga, pasasalamat dahil sa ginawa ko sa kanila na bago ko yung buhay nila. Hey, come on, David. I'm SpongeBob. I'm Mr. Krabs. Gosh, I'm Goofy. taong 2005 nang itinayo niya ang Philippine Center for Voice Acting under the Creative Voices Productions. Dito niya tinuruan ang mga aspiring voice actors. Ang goal niya ay gawing Center of Voice-Over Excellency in Asia ang Pilipinas. Dahil sa kanyang ipinakitang kahusayan sa kanyang piniling karera, marami siyang natanggap na mga recognition mula sa iba't ibang organisasyon. Subalit may isang award na higit niyang pinahahalagahan. In-awardan ako ng mga tao ko na under ng Voice of the Youth Network ng award ng, kumbaga, pasasalamat dahil sa ginawa ko sa kanila na bago ko yung buhay nila. At binigyan nila ako ng award dahil doon. Pocholo is indeed a visionary. He had proven it not just by fulfilling his dream career, but also by winning the heart of his childhood crush.
Nung grade 4 kasi ako, meron naging prinsesita ako. Ako yung prinsipe. May prinsesita, ang ganda-ganda niya. Sobrang, alam mo yun, bata pa ako, 10 years old, nakaka-crush na ako, grabe. Sabi ko dun sa crush ko, wow, kailangan may short-term at long-term goal ako. Yung short-term goal ko, maging kaibigan siya. Alam mo yung long-term goal ko? Maging asawa siya. So after 15 years, that girl na nakilala ko nung grade 4 ako, nung 10 years old ako, became my wife. Yung anak namin, yung pangalan ay si Patrick Gabriel Gonzalez. Siya ang pinakabatang broadcaster sa Pilipinas. At age of 8, nagbo-broadcast na siya. May sarili siyang radio show na ang title ay Voice of the Children Radio Show. Ang goal niya naman is to give the children a voice sa mga issues na nakaka-apekto sa kanila. At para ma-inform, inspire, involve at ma-empower ang mga batang Pilipino. Kasi ang ginagawa ko, linasama ko siya lagi sa mga ginagawa ko. So na-expose siya. So one day, sabi niya sa akin, Dad, I want to have my own radio show. Sure. Natutuwa din ako kasi ang lakas ng loob na ng bata. Bata pa lang nabibigyan na siya ng opportunity. Kasi at the end of the day, ang tao naman magaling naman sa maraming bagay. Ang problema, nahihiya lang sila na ipakita yung galing nila. So pag nanguna at nauna yung hiya, kahit anong talino galing mo, hindi mo ma-express yung sarili mo. I want to be remembered as simply the voice master. Because I know I became the voice of the youth, through my radio show. And also, I have created thousands of voiceover artists. And I became the man behind 1,000 voices. I always believe everyone has a candle, but a lot of people, their candles are not lighted. And if you have the torch, you have the flame, and you have the light, share it to one person, and that person should share it to other people. Na hindi lang ikaw ang nag-glow, hindi lang ikaw ang nag-shine. And one day, eventually, everyone will shine. And as the spark or as the beginning of that light, you will shine more, and you will become brighter. Round 1. Fight! You lose. Continue. 8. Diba? Game over. Kung walang ganon, okay, yung paborito yung Angry Birds, walang